Welcome to episode 6 of my MD Connection. Magandang health serve na araw. I am Dr. Ayla Halotfot. I am an infectious disease specialist dito sa Health Serve. And welcome to my MD Connecto. Ay tatalakayin po natin ang isang neglected disease, yung rabies. Ito ay dulot ng isang virus na nakukuha from a bite of an infected animal or even a scratch from an infected animal, kagaya po ng aso or pusa. So yung transmission po ng virus ay nangyayari po when we come into contact with an infectious material, kagaya po ng saliva ng isang aso or pusa. So very important po na ating pong malaman kung ano po ba ang dapat natin gawin pagkatapos kung if ever po nakagat po tayo ng isang aso at pusa. Kasi po, pag nagkaroon po tayo ng rabies infection, ito po ay 100% fatal. At prevention is the key to prevent the spread of this infection. So, ang maganda naman po dito, it is 100% preventable and yung bakuna po ay libre po sa ating mga local health centers. So, ang unang-una po natin gagawin pag tayo po ay nakagat ng isang aso or pusa, ay hugasan po ang ating sugat gamit ang flowing water and soap for about 10 minutes. After po natin hugasan ang ating sugat, ay hugasan din po natin ng antiseptic katulad po ng alcohol. At pagkatapos po nito, ay magtungo po tayo sa pinakamalapit na local health center or animal bite clinic upang magpaturok ng post-exposure prophylaxis or anti-rabies na bakuna. Okay, so meron po tayong tatlong categories of contact with a suspected rabid animal. So tatlo po yun, category 1, 2, 3. Yung category 1 is licking of intact skin. Ibig sabihin, wala pong break sa ating pong walang sugat. So pagka ganun po, observe lang, wala po tayong gagawin pag ganun. Yung category 2 naman po, ito po yung nagkaroon na po tayo ng sugat. May sugat na leak ng animal or nakagat ng animal, so may break in the skin, pero yung dugo naman sa sugat ay hindi naman po siya kusang tumutulo. So ito po ang category 2. So ito po yung binibigyan ng anti-rabies vaccine alone. Ngayon, yung category 3 naman, ito po yung mga head and neck bite, plus ito po yung mga kagat elsewhere sa ating body, pero tumutulong po, nagkakaroon po ng active bleeding doon po sa site ng kagat. So aside from the anti-rabies vaccine, importante din po na mabigyan tayo ng immunoglobulin on top of the anti-rabies vaccine na bakuna. So ito po ay binibigay ng libre, ideally po, sa ating pong mga local health centers. Ngayon, pwede din pong magtungo sa pinakamalapit na animal bite center or pwede din po sa private magpaturok sa emergency room ng ating pong mga neighborhood hospitals. Tayo po ay may-ari ng isang aso or pusa. It is very important po yung responsible pet ownership na importante po bilang may-ari ng ating pusa at aso, ating din pong pabakunahan ang ating pong mga pets. Ito po ay libre naman po sa barangay. So, pwede po kayo magtungo sa barangay para po ay pabakunahan po ninyo ang inyong pong mga alagang pusa at aso. Our goal is to control and eventually eliminate rabies in the Philippines. So, tayo po ay magtulong-tulong. Ako po si Dr. Ayla Halotfot na nagsasabing, let's help eliminate rabies in the Philippines. Magandang hapon po sa lahat. Kung tayo po ay may mga katanungan, pwede pong mag-message, mag-chat, para po amin pong matugunan ang lahat po ng mga inyong katanungan. Good afternoon.